Ngayong araw po ay pumalao tayo dito sa bulkang dito sa Taal Lake, kung saan ay tanaw na natin yung bulkang Taal. Ayun po ano, yung bulkang Taal po, yun yung kulay brown, walang mga damo o walang mga puno. Kumbaga hindi masukal kasi nga sumabog, nagkamatay nga yung mga damo, mga puno, mga pananim sa paligid niya. Kaya itong nakikita naman nating isa, ito ay maraming damo, maraming puno, kulay green siya. Hindi siya naapektuhan nung pagsabog ng bulkang Taal. Bagaman siguro umabot dyan yung mga abo, pero sa ngayon ay green na green. Napanood ko kahapon yung interview ni Ted Filon sa isang opisyal ng Philippine Navy. At ayon doon sa opisyal ng Philippine Navy, ang lalim ng Taal Lake na ito, sandali mga kabayan, ang lalim, palalim na ako ng palalim. Marunong naman po akong lumangoy, kaya lang ang nakasanayan kong bangka ay yung dikatig. Itong kayak, ito'y walang katig. Kumbaga ang technique lang dito, balance, balancing. Dahan-dahan lang tayo, may kunting alon mga kababayan, pero tayo naman mayroong suot na life jacket, kumbagay life vest ang tawag ng iba, para naman sigurado tayo, bagaman marunong tayong lumangoy mga kababayan. Balik tayo sa interview ni Ted Filon doon sa Philippine Navy, yung official ng Philippine Navy. Ang lalim ng Taal Lake na ito ay aabot ng 200 meters mga kababayan. At ayon sa kanya, ang kaya lang sisirin ng Philippine Navy ay mahigit 100 meters. Siguro isinasaalang-alang ng Philippine Navy, nung opisyal ng Philippine Navy, yung kagamitan na kanilang gagamitin. Pero natanong din ni Ted Filon kung sila ba ay hihingi ng ayuda o magpapatulong sa Japan, dahil ang Japan po ay kompleto sa mga underwater, ang tawag doon, basta ganon, sa malaliman na pagsisid. Ito, napakalalim na natin mga kababayan. Napakaganda ng Taal Lake. Sana maranasan nyo din dito na pumunta. Napakaganda ng Taal Lake mga kababayan. Ang pwesto ko, napakalalim na, hindi ko alam kung ilang meters na ito. Meron tayong natatanaw na mga fish cages dito, pero tayo ay syempre hindi pwedeng lumapit kasi private property na yan. Dito lang tayo sa lugar na kung saan narating natin. At ito, yun yung bundok ng bulkang Taal. Kulay brown siya. Dahil nga sumabog ang bulkan, maaring naapektuhan ng mga asupre, mga ibinugang abo ng bulkang Taal. Ang natatanaw nating bundok na ito, kulay green, ito'y hindi masyadong naapektuhan, bagaman inabot siguro ng abo. Pero ngayon ay marami nang tumubo na mga damo, mga puno. Ito naman po, banda dito ay matatanaw natin yung Tagaytay. Yung kabilang side na ito, Laurel, Batangas. Ito kasi Talisay. Yung taas po, Tagaytay. Yung pwesto kong ito'y tanaw na tanaw sa Tagaytay mga kababayan. Masarap pumunta dito. Sana magkaroon kayo ng chance na makarating dito sa pinipwestohan ko. Ayan mga kababayan, talaga namang nakakatuwa. Ayan po dyan ako bumaba kanina. Dyan ako dumaan sa Tagaytay, pababa dito sa Talisay, Batangas. At mamaya pag uwi, dyan din ako dadaan. Nakikita nyo yung mga fish cages dito. Ang lalawak, ang lalaki. Uy, sandali, ano yun? Sandali, may lumulutang. Ano kaya to? May lumulutang mga kababayan. Ayun puntahan natin. Ano kaya itong lumulutang na ito? Palutang-lutang, napansin ko lang.
Malayo tayo pero napansin ko ito, ano ba to? Parang damit. Damit o sako? Sako siguro yung ay mga kababayan, no? Palutang-lutang siya. Sako siguro yung mga pinaglalagyan ng feeds, mga pinapakain sa tilapia at mga isdaang naaalagaan dito. Napakasarap ng isdang tawilis na galing dito sa Taal Lake, mga kababayan, ano ho. Kaya gaano man katindi yung mga kontrobersiya, lilinawin ko lang, mga kababayan, ano. Alam naman natin may lumutang na whistle blower na si na ipinakilala lang sa pangalang alias Totoy. Bagaman may lumutang na, mga kababayan, at nagsasabi napakinggan din natin sa balita, ano, na sa mga malalaking TV network na yun anyang mga labi ng mga sabungero ay dito pinalubog, nilagyan ng pabigat. Sabi nga ni Ted Pailon, sa banggit niya ay sandbag yung buhangin na nakalagay sa sako. Kumbaga siguro yun din ang mga sinabi sa interview ni alias Tutoy, pero yun din ang narinig natin kay Ted Pailon habang kinakausap niya ang opisyal ng Philippine Navy. Balik tayo dun sa Philippine Navy. Ang sabi niya, itong Taal, 200 meters ang pinakamalalim na bahagi nito. Ayan, mga kababayan, makikita nyo may lumulutang. Ano yun? Kawayan. 200 meters. Kayo na ang mag-convert sa feet, sa pie, kung gaano kalalim. Napakalalim, mga kababayan ko, yung 200 meters. At sabi nga ng opisyal ng Philippine Navy, ang kaya lang sisirin ng kanilang equipment ay aabot lang sa 100 meters, mahigit 100 meters. Kaya tinanong siya ni Ted Pailon, magpapatulong ba sa Japan para ang lawa na ito ay masisid yung pinakamalalim na bahagi hanggang ilaliman. At ang sagot ng opisyal ng Philippine Navy ay wala pa namang utos sa kanila, ang DOJ, kaya wala pa silang ginagawang aksyon kung sila ba'y magpapatulong sa Japan para masisid ang kailaliman nito. Pero mga kababayan, eto, kung nandito lang kayo sa pwesto ko, napakalalim. Napakalayo pa dito ng fish cages. Napakalalim na itong napipwestuhan ko. Kaya mga kababayan, minsan ay hindi natin maisip kaya minsan ay hindi maabot ng ating isipan paano na isiwalat ni alias Totoy na yun anyang mga nawawalang sabungero ay dito itinapon, ibinaon, nilagyan ng pabigat na sandbag, ayon sa interview ni Ted Pailon, sa isang opisyal ng Philippine Navy. Ayan, mga kababayan, nag-i-enjoy tayo, parang kanina natatakot akong lumaot, pero ngayon na tumagal na ako dito ay nag-i-enjoy ako dito. Nawala na yung alon na kanina na medyo malakas, at saka yung hangin na medyo malakas kanina ay nawala na rin. Nagulat naman ako dun sa lumulutang kanina, o may lumulutang, ano kaya ito? Ayun, parang halamang dagat, parang halamang dagat siya. Ayokong masyadong gumalaw, mga kababayan, kasi bagaman marunong akong lumangoy, ang kayak na ito walang katig, walang panimbang, sanay kasi ako doon sa bangka na may katig, kabilaan. Ano mang gawin mo na galaw ay hindi ka basta tatagilid, tataob. Ito, dahil ito'y talagang nakadesign, walang katig, nag-iingat ako, mga kababayan. Ayoko rin namang may suot akong life jacket o life vest
pero ayoko rin namang malagay sa alanganin, kaya ingat po tayo sa pagkakayak dito. Nakakatuwa naman. Ayan mga kababayan, tanawin nyo ang layo mula doon sa dalampasigan na ito. Ano? Itong pwesto ko, napakalalim na nito. Ayoko nang lumayo pa doon. Bagaman gusto kong lumapit doon sa Taal Lake, pero doon sa Bulkang Taal. Pero ang sabi, may mga nakabantay doon na Coast Guard. Kumbaga hindi tayo basta-basta makakalapit doon. Kaya dito lang muna tayo. Ang mahalagay na ipakita ko sa inyo, ano ba ang itsura ng Taal Lake, ng controversial na Taal Lake sa ngayon. Ito yon mga kababayan, napakalinaw ng tubig, ano? Ayan po, ano? Sa mga gustong mamasyal dito sa Talisay, Batangas, nandito lang po, ano, may mga pinarerentahan silang kayak at yung ganitong adventure, ito na may basta marunong ka lang lumangoy, kayang kaya, ibig sabihin, o kaya sa malalakas ang loob. Walang sasama sa'yo na na lifeguard, walang sasamang lifeguard sa'yo dito. Kumbaga ikaw lang ang pupunta dito sa laot. Malakas lang ang loob ko kasi marunong naman tayong lumangoy, marunong tayong magsagwan, marunong tayong magpaliko, magmaniobra ng bangka. Mas madaling imaniobra ang kayak kasi wala siyang katig, walang kumukontra. Yung kasing bangka may katig yon, kabilaan. Kaya pag nagsagwang ka, kumukontra yon. Medyo napakalakas. Ang gagamitin mong lakas, kumbaga todo lakas. Ang kayak, ang kayak, ganito lang, padampi-dampi lang sa tubig, aandar na siya. Ayan, talaga naman. Siguro mga kababayan, tatabi na ako, malayo-layo na yung ating narating, pero aabanti na tayo patabi. Ang mahalaga na ipakita ko sa inyo yung kagandahan ng Taal Lake. Ano po? Kumbaga, ang Taal Lake, napakaganda. Napakaraming dito sa Talisay, napakaraming kabahayan na dito, Ayan, ito naman kasing ibabaw. Ayun, building ng Tagaytay City. Yung nakikita nyo mga building na yon, Tagaytay na po yan. Kumbaga, tanaw tayo dito nung mga nagsa-sightseeing. Ayun, kumakaway pa yung isa, Ayun, aba, kumakaway pa, parang kilala ako, Joke lang mga kababayan. Pero pag ganito na napakaganda ang panahon at nandun kayo, tanaw nyo talaga yung mga bangka dito, yung mga nagkakayak dito. Ayan mga kababayan, sa aking opinion, magbibigay kasi ako ng opinion patungkol dun sa mga isiniwalat ni alias Tutoy. Ang aking opinion mga kababayan, total wala pa namang, bagaman may lumabas na umano ay witness at gagamitin yata siyang yung programa ng gobyerno para maprotektahan siya bilang isang witness. Bagaman may lumabas na witness at bagaman nabanggit sa mga interview niya at maging sa mga bali-balita na ito po ay dito daw pinalubog yung mga nawawalang sabungero. Pero kung ako ang inyong tatanungin mga kababayan sa ngayon, dahil wala naman talaga na ebidensya pa na nakukuha, kumbaga hindi pa nasisisid itong kalalaiman, 200 meters po ito, yung pinakamalalim na bahagi ng Taal Lake. Lahat ng klase ng bangka nandito na mga kababayan. May mga speedboat, may mga medium size na barko, kargahan siguro ng mga tilapia, mga kababayan. Balik na tayo dun sa gilid. Nag-enjoy naman na tayo
At sana nag-enjoy din kayo. Pag may time, punta kayo dito sa Taal Lake. Wag niyong katakutan ang Taal Lake. Wag niyong kamuhian ang Taal Lake. Ako na ang nagsasabi sa inyo, napakasarap mamasyal dito. Mag-i-enjoy kayo, mawawala ang stress. Stress sa pagtatrabaho, stress sa girlfriend mo, stress sa asawa nyo. Joke lang mga kababayan. Kanina takot akong lumaot kasi syempre iniisip natin yung safety. Pero sa ngayon natutuwa naman ako. Pabalik na tayo ng Dalampasigan mga kababayan. Eto, sabi ko mga 1 oras lang ako kasi mayroon pa tayong aasikasuhin. Ayan, may lumulutang dito na container, hindi natin alam kung anong nasa ilalim niyan. Ayan mga kababayan, isa pang ikot, ipapasyal ko kayo. Namnamin nyo yung ganda ng Taal Lake, para kayong nasa Amazon River, para kayong nasa tawag doon, Brazil. Talagang ayan, gumanda yung simoy ng hangin, nawala. At tumahimik ang tubig na kisama sa atin. Siguro alam nung tubig, napansin niya, parang kinakabahan yung nagkakayak. Kaya sinabihan niya yung hangin, "Oy, hinaan mo ang hangin." Kinakabahan yung nagkakayak. Gusto kong uminom ng tubig mga kababayan. Pag gumagalaw kasi ako, parang tatagilid. Ang inyong natatanawan mga kababayan ay isang uri ng kubo. Dito, ito floating house, floating kubo. Dito sa Talisay, ayan po may kubo dito, siguro tambayan. Meron din akong natatanaw dito ng mga imbakan ng mga pigs. Siguro pag may mga bibilhing pigs, yung mga pampakain sa isda, ayan po, napakaraming pigs, sako-sako, daan-daang sako ng pigs yung ating natatanaw. Ayan, meron tayong natatanaw dito na isang bahay sa gitna ng Taal Lake. Wag tayong masyadong lumapit kasi siyempre private property yan. Kumbaga daanan lang natin, hindi tayo bababa dyan, hindi tayo sasampa dyan. May ibon. Ayun, ibon. Yung maraming ibon kasi dito sa Taal Lake mga kababayan, mga nanguhuli ng isda. Natatanaw ko may isang ibon dun sa loob ng kubo na nakalutang dito. Ayan ay yung kubo, lumutang siya kasi may malalaking drum. Ayan mga kababayan, yung mga malalaking drum na yan, yung mga nagpalutang dyan sa kubo, yan din ang ginagamit sa mga fish cages. Kaya lumulutang ay dahil sa mga drum na yan, huling ikot mga kababayan, tanawin nyo. Paikot kasi itong Taal Lake, iba't ibang bayan po, bayan ng Agoncillo, bayan ng Cuenca. Ayan, umalon kasi may dumaang bangka. Medyo wag tayong masyadong gagalaw. Ayan, lumakas yung alon. Ayan, medyo tayo, dinambahan. Ayan, ibon. Ayan yung ibon na yan, kulay white. Talagang dito yan nangingisda sa Taal Lake. Ayan, tanawin nyo ang kagandahan ng Taal Lake mga kababayan, medyo kumulimlim kaya yung mismong Taal Volcano hindi masyadong tanaw. Pero itong malapit na bundok na kaitsura ng Taal Lake ay yun, okay naman siya. Ayan, na tayo, gigilid na tayo mga kababayan, sapat na siguro yung aking ginawang pamamasyal sa inyo. Salamat sa panonood. Ulitin ko, suportahan natin ang Taal Lake. Kung kayo'y mahilig sa adventure, pumunta ho kayo dito, magkayak, magbangka,
at talaga namang matutuwa kayo. Hindi wag puro trabaho. Wag puro trabaho, magkayak-kayak din pag may time, paminsan-minsan. Doon ako iinom ng tubig sa sa dalampasigan dahil ayokong masyadong gumalaw. Kaya bilisan natin, bilisan natin. Kasi ang ginamit kong saguan ay yung hindi kabilaan. Masanay ako dun sa single paddle ba tatawag dito. Kasi pag kabilaan, hindi mo na iikutin yung saguan. Ito naman ay yan. Ayan, baba na tayo. Tatagilid. Ayan, bumaba na ako mga kababayan. Ito yung ginamit ko. Babay muna, Taal Lake.